What is up, guys? Welcome back to my channel. So ayun, it's been really a while since we uploaded a motovlogging video, since I really don't consider myself like a full-time motovlogger anymore. Pero right now we're just hinihingi ng pagkakataon, and then we just want to do some motovlogging, a bit of motovlogging. But this is mainly to go to a place, or do a quick short ride to a place here in Pampanga. So it's mainly located in Clark, which is no, it's actually located in Tarlac, and it is called the Clark New City. Syempre giveaway na yung thumbnail natin. Pero again, just to greet you guys out there, good morning. It is a Sunday morning here around 7 a.m. So yeah, by the way, it is Father's Day today. So happy Father's Day sa lahat ng mga tatay dyan, sa mga haligi ng tahanan. Happy Father's Day po sa inyong lahat. Yun, even dun sa mga tumatayong ama, kahit na, alam mo yun, technically, kahit na hindi naman sila talaga yung ama. So happy Father's Day sa inyo. Again, it's not always about having children, but it's about, you know, taking responsibility of a father. So yeah, again, good morning sa inyong lahat. So yun, we're pretty excited because I've been really planning for this ride for quite a while now, and it just so happened after a while we finally decided to purchase a new setup for our motovlogging, which is a new cam and a new mic. So hopefully you guys can hear me better compared to my previous setups. So quick check lang ng setup natin. We're using the DJI Osmo 5 Pro. So hindi siya yung latest and greatest, but it is the one for me. Lumabas na yung 6 actually, pero it's a price difference of 11,000. So I don't think yung features, yung added features ng Osmo Action 6 is beneficial sa akin. Hindi naman tayo sikat na vlogger, and I think I'll be mostly using this camera for adventures, or family adventures to be specific. So hindi naman ganun ka big deal sa akin yung night mode footage, kasi sobrang bihira rin naman tayo mag-ride ng gabi. So I don't know, syempre practical tayo. Siguro sa iba, yes, it is a really good camera or action camera, pero for us, sayang, hindi natin mo maximize yung price difference ng 11 grand. So much better to just stick with the Osmo Action 5 Pro. And on top of that, or the another reason is because bumababa ang presyo ng Osmo Action 5, since one gen older than the latest one, Osmo Action 6. So yun, mas okay siya in terms of bang for the buck. So yeah, and then first time we're gonna be using a wireless microphone, which is the DJI latest, which is yung DJI Mic Mini 2, kasi may 1 na obviously, but kinuha na natin actually yung 2 transmitters and 1 receiver na version na napapalitan yung faceplate. So yun lang, hindi naman yung habol natin, pero mas ano lang rin siya, mas bang for the buck sa case natin. So in case na magkaroon tayo ng plans to use a mirrorless camera in the future, mabiyaan tayo nun, mas akma na siya. And also may dalawa ng mics or transmitter na kasama, which is really nice. So mas actually pwede mo siyang gamitin sa podcast. Anyway, so yun yung setup natin. Same pa rin naman yung motor natin, Honda PCX 160, our trusted buddy. So last time na nag-ride tayo was we went to Baguio. It was a quick ride for most of the people, but not for me, because
Medyo first time natin nag-ride doon, so medyo nagkaligaw-ligaw tayo, no? Pero masaya, I mean achievement siya. Para siyang na-unlock na achievement. So napaka memorable niya. I don't think we're gonna be going there anytime soon kasi syempre mahal ang gas ngayon, and at the same time nakakapagod. Pinipilit lang rin natin isingit tong mga rides natin in between. Pero yun, hopefully magkaroon tayo ng mas may singit natin in the future. Syempre dito na tayo pa Angeles. Well, Angeles na to, no? Nandito na tayo sa may pa SM Angeles. So kakanan tayo sa stoplight as per Google Maps. Ito yung parang sa gilid. Itong nasa harap natin right after the stoplight, yung intersection is SM Angeles na. Hopefully hindi tayo iligaw ng Google Maps. Come on. So ito, yan, SM Angeles na. Marami silang mga parang techno hub dito, so saan papunta to? Ito siguro yung LRT na ginagawa, pero ngayon lang ako actually nakadaan dito. First time. LRT 3 yata. Ganda ng daan dito kaso parang ang sukal, pero may mga ilaw naman. So I think mga solar lights ng mga poste. Pero siguro maliwanag dito pa kahit gabi. Ang ganda, tingnan nyo naman guys. First time kasi natin dumaan dito talaga. Mapa motor o mapa kotse. Never pa tayong dumaan dito. Yun, broken lines. Kanina kasi guys solid yellow, dalawa. So bawal mag-overtake doon. Kitang-kita ang ganda ng kalsada. Anong lugar ba to? Nice. 50 speed limit. Uy, GSX 150. Nakakamiss yung motor natin. Yung kasi yung motor natin prior dito, although yung matte gray ang sa atin, yung blue yun na X-Star version. Maganda rin kaso yung gray ang sa atin. GSXS, nakakamiss. Yun ang downside nitong
downside ng scooter. Sobrang comfortable niya laro na sa city driving, hindi ka pagod. Kahit nung linong ride ko, panalo ko. Ang problema, pag galing ka sa manual, mamimiss mo yung clutch. Actually, nung first time ko itong nakuha, clutch pa ako ng clutch, hinahanap ko. Matatawa na lang ako sa sarili ko. Alam mo yun, muscle memory. Nice. Ano to? Parang lumang bridge. Grabe, parang ibang lugar na. Well, ibang lugar naman na talaga kumpara sa lugar namin. Reduce speed. Okay, Clark International Airport Commercial Center. So kakaliwa tayo. Kaliwa sa rotonda. Ito yung rotonda. Signal na tayo. Doon tayo papunta. Foo. Ba't ginagawa? Ito na yata yung airport. So hindi nga pala tayo makapagpalipad rin ng drone kapag pagdating natin doon sa mismong New Clark City kasi alam ko may airport doon eh. Hindi ko alam kung functional na. Pero bawal doon. Consider siyang private na lugar. So kailangan mo ng permit. Ayaw natin ng problema kaya hindi na tayo para magpalipad pa. Mahirap naman, maliit na bagay tapos ma-confiscate pa yung drone natin or basta ayaw natin ng problema. Sunod na lang tayo, no, syempre. Hindi naman sa atin yung lugar eh. Their place, their rules. So, dito yata yung motor. Kaya naman lagi rito sa Clark guys, yung motor laging tuwing sa mga entrance or exit, yung motor laging sagad kanan. Tapos maximum speed 60 kilometers per hour lang. So kanan tayo dito. Clark Aviation. Nice, ang ganda ng lugar. Ooh. Nice. Ang ganda. Ayun na. There is the bridge that I am talking about. Alam ko, ang name ng bridge na to is Sacobia. If I'm not mistaken, Sacobia Bridge. Nice. Ganda ng kulay, oh. Hindi ko alam kung nag-fade lang yan or talagang ganyan yung pagka-orange niya. Excuse me, guys. There it is. Dyan tayo papunta, oh. Ang ganda. Ganyan naman yung traffic, guys. Halos wala. Close to nothing. Ganun din actually sa pupuntahan natin. Kasi wala pang masyadong establishment dun eh, as far as I know, ah. So talagang konti yung yung traffic. As expected. Look at that. Yung paligid, guys. Ang ganda. Really, really nice. Maraming nagra-ride dito eh, kahit sa mga taga Maynila eh.
Kasi nga yung iconic bridge nila ito, Sacobia Bridge. Sacobia Bridge. Yan, marami nag-i-stop dyan over dyan. Nagpapa-picture lang. Ang dami rin nagbabike. Alam ko kasi talagang ano, finilatin nila yung mga bundok dito para gawin tong Clark City, pati tong road going to Clark City. Medyo matagtag ah. Pero again, thanks to the Almighty Father, no? Kasi siyempre, we need to give thanks each and every day of our lives. Hanggat gising ka, hanggat nagigising ka sa umaga. But another thanks again, kasi ang ganda ng araw. I mean, nag-uulan na nga lately, pero ngayon nabiyaan tayo ng magandang araw. Look at that, clear blue sky all around me. So really really nice on a Father's Day. Medyo mainit actually kapag huminto ka o naglalakad ka, pero I'd rather ride on a sunny day I mean, personal preference, no, than a rainy day. Okay lang kung mga minor drizzles lang, konting ambon, pero kung malakas, syempre kahit drizzles kasi syempre madalas yung daan, so okay pa rin yung ganito. Tingnan nyo naman guys, yung traffic tsaka yung ano, yun na, tapos na pala yung urban area na talagang maraming traffic. Alam ko dito talaga marami nang nagbablog dito. Hindi, konti lang talaga yung tao na pumupunta kasi nga there's not much attraction sa lugar. I believe this is Tarlac na, hindi ako nagkamali. Siguro after nung nag-cross tayo ng bridge is Tarlac na, pero really not sure. Tignan nyo naman kung gaano kaluwag guys. Sana makadaan ulit tayo rito pagbalik. Tawagin ko sanang quick breakfast ride kaso walang, I don't think may establishment doon kahit na for coffee lang or coffee ride sa mga motovlogger. Pero I don't think meron bang cafe doon? Not sure. What's that? Ang ibon. Dinevelop talaga nila pero you can see naman pati yung pathway dito, yung sa bangketa. Kinakain na ng ano, nire-reclaim na ng vegetation. May bahay oh. Ano meron dun? Pala, ang ganda. Parang sarap mag-stroll dun or hike. So I don't think pwede, bawal yata dyan. Actually, yung takbo ko guys 63 60, hindi lumalampas ng 70. Bukod for safety, syempre ayokong magmabilis kasi ang ganda ng lugar gusto mong enjoy alam mo yun, ayaw mong paspasin, hindi katulad kanina. Hindi naman, first time, nice. Ika nga ng mga motovlogger medyo cliche tsaka ayoko kasing ginagamit yung term na yun pero solid, alam mo yun, ganda ng lugar. Limited yung space natin sa storage ng memory card natin, pero ayokong ayokong ikat yung video. Kinakat ko nung nasa Angeles pa lang tayo pataas kayang-kaya ng patio. Gusto ko rin to for daily commuting bike lang. Actually pinagpilian na, paisip rin ako dyan nung first time natin kinuha tong scooter.
Kasi ever since na natuto tayo magmotor, manual na talaga tayo eh. First time natin nag-scooter. Hindi tayo fond sa scooter before, pero na-try kong magka-scooter. Parang kahit na mag-upgrade ako sa big bike. Gusto ko pa rin may scooter ako. Hindi ko alam. Hindi naman tayo mayaman, no? Pero ang sarap ng may option eh, syempre. Pag malapitan lang, pag gusto mo ng chill ride, yung ayaw mong magmabilis, scooter eh, is the way to go. Tipid sa gas, ang daling i-park. Parking won't always be an issue, so yun. Actually itong mga nag-ride na to, siguro din to. Oh, may Dominar din oh. Tansya ko doon din ang punta na itong mga to. Nag-U-turn na sila, bakit? Baka may ano doon, may spot. Hindi ko alam kung naririnig nyo ako, no? Naka DJI mic tayo, DJI mic 2, mic mini 2 to be specific. Tapos naka level 1 na noise reduction. Hindi ko alam kung that will be enough to break the wind noise. Sa lapit niya wala, there's not much room inside my helmet eh. So alos pag gumuso ako, dumidikit na yung labi ko sa kanya eh. So baka basag to eh, baka para akong laging may subong tinapay or something. Pataas siya oh. Woo! Really nice. Sa ngayon di natin nararamdaman yung init kasi moving tayo eh, puro hangin lang. Ay, hindi diretso lang daw. Ay naman natin mamaya kasi bawal eh. Ang daming solar panels oh, na for mga ilaw na ginasusan. Ito ginagawa pa, hindi ko alam kung pina-flatten to or what. Pero may mga heavy equipment sa taas, so ginagawa pa nila. Continuous yung development dito. As far as I know, BCDA New Clark City, siguro yun yung contractor na nag-develop dito, or one of the contractors siguro. Lakas din na itong mga nagbibisikleta lang. Ang tarik na ito kung bibisikletahin mo. Continuous eh. Talagang syempre may mga gumagawa. Ibig sabihin, may mga nag-e-employ sa kanila. May mga nag-e-employ sa kanila. May mga nagbabayad sa kanila. So, continuous lang yan. Medyo sad lang no, kasi yung bundok na maganda. Tingnan nyo to. Ganda ng bundok, pero ito kalbo kasi siguro may ginagawa sila dyan. Zigzag eh, so parang ginawang pathway siguro. Not sure. Parang ganda kasi pag ganito lang eh, tapos biglang ganyan. Whee! Syempre kailangan nag-iingat tayo, pero alam mo yung carefree ka in a way sa kalsada kasi wala kasabay. Tinan mo, ngayon wala na, ako na lang mag-isa rito. Kanina parang may nauuna sa akin, wala, naiiwan na tayo. Hindi na ako nagta-throttle kasi mabilis, pabulusok yung kalsada eh oh. Konti-konti, sundot-sundot. Ayan, patag na uli. Ganda, parang picturesque oh. Ang ganda ng vista. I mean, sa Pilipinas pa lang no, pero I'm really in awe sa creation ng Diyos. Grabe. Beyond words eh. Look at that.
mga nagja-jogging, oh. Yun ang maganda rito guys, libre. Kaya yung mga malalapit dyan, within Pampanga, actually may mga bikers, may mga riding clubs din na pumupunta rito, or even mga naka 4 wheels. Dami ko nakikita pumupunta rito sa YouTube. Pero syempre mas convenient kung malapit ka. Wala pang isang oras guys, nandito na ako. Parang less than 30 minutes, nandito na ako. Nakapasok na ako ng Socobia Bridge from San Fernando. So malapit lang pag binotor. Lalo na ngayon siguro kasi since Sunday morning wala pa masyadong traffic. So walang masyadong hinto. Tipid sa gas, wala pang bawas yung gas natin, no? By the way, kung may nagwa-wonder, all stock po tayo, no? Hindi tayo hindi ko trip kasi talaga yung mga nagmo-modify ng engine, eh. Gusto ko all stock, eh. Ever since di ako nagmo-modify, eh. Ito lang yung mirrors. The only reason na pinalitan ko to kasi ito, kumbaga meron na ako nito galing sa lumang motor bago ko binenta. So pinalit ko. Tsaka ayoko yung stock nito kasi may grado. Ewan ko, para sa mata ko may grado siya, eh. So parang nakakahilo, tsaka medyo nakakapanibagong yung calculating yung distansya mo, yung mga nasa side mirrors mo. So pinalitan natin ito, mas okay naman. And then ito lang, gusto ko kasi adjustable yung lever. And then what else? Yung mga pinalitan natin, actually ito nilagyan ko before ng handlebar riser. Binaklas ko rin kasi parang nababata yung wire. Tsaka parang di naman kaya, ewan ko, nanuya rin ako. Mas gusto ko kasi as much as possible all stock unless may malaking benefit, safety or comfort. Pero yung mga racing hindi tayo kasi hindi tayo, it's just not my style, eh. So pasensya na guys sa mga ganun, syempre your bike, your choice. Sa inyo naman yan, binayaran nyo yan, your hard-earned money. Pero personally lang, still with respect to those guys, pero personally hindi tayo pati pang gilid natin all stock PCX 160 2024 or 2024 version. So hindi pati yung road sync, kita nyo naman mas bago na kasi yung road sync. And grabe, ako lang dito mag-isa. Pag nasiraan ka rito, yari ka, tulak ang malayo. Kaya make sure may dala kang kahit na mga basic tools dito, eh. Meron naman tayong tire kit, in case na butasan tayo. And meron din tayong air pump, portable. Mahirap na, eh. Alam mo yun, ayoko magtulak, eh. Saan kaya papunta yun? I'll have to check. So pinapakanan tayo. Ano kaya meron dun pag dumiretso? So maganda pag nakamotor ka, eh. Tapos ganito yung lugar, parang bumabalik sa pagkabata. Alam mo yun na yung exploration mo. Although syempre may Google Maps na ngayon, in a way may cheat code na. Pero ganun yung feels, eh. Ganun yung feeling. Grabe guys, ako lang mag-isa, oh. Alam ko si Reed for Speed. Si Reed nagpunta na rito, napanood ko yung vlog niya, eh. Naka big bag siya syempre. Ay, ito palang afford natin for now. Sana soon makapag-upgrade. Oh, kaliwa naman. Paano? Dito lang. STX Bamban. Sagad. Thank you.
May nagmo-monitor eh, so yun lang. Ayun o, yung mga nagbabike, ang dami. Actually, may namimitik pa. Ay, parang may event. May mga nagbibisikleta. May mga number sila eh. May event, may karera yata itong mga to. Kaya may namimitik. Diba tayo dun? Okay, diba tayo dito? Pwede boss? Dito? So chill ride lang tayo, 40, 50. More than enough na. Ito yung stadium. Actually, nandito na pala tayo. Yan yung stadium. Saan nagagamit ba to? Parang hindi siya nagagamit eh. Laki, malaki yan guys. Hindi ako nagkamali, may airport na malapit dito. May tinatayo. Alam ko magkakaroon dyan ng terminal ng tren. So dito na tayo, touchdown. Saan tayo pwedeng tumambay saglit? Mag stop over, sana merong patatambayan. Walang punong malapit eh, malilim sana. Pwedeng tumambay dito. Nagko-compete nga itong mga to. May mga number sa likod eh. Tsaka may mga nag-a-assist. Obvious naman eh. Pinating dikitan at iwasan na lang. So yun na yun, no? Hindi ko lang pwedeng pumasok. Pwede kayong pumasok doon. Honestly, hindi natin alam eh. Ayun, merong pwedeng mag U-turn doon. Dumi na ng helmet natin. Puro mga ayun, no? Mga namatay na insekto. Buksan na natin yung vent sa pants natin. Medyo mainit na. Nagpapawisan yung singit ko. Yung lumamig na uli.
National Academy of Sports. Parang puro about sa sports tong area na to. Gymnastics hall, panis. Active kaya yan? Nagagamit kaya? Need to watch out for these cyclists. Biglang kakatong mga to eh. Pakunaan na natin sila. Tumatabi naman sila eh. Talagang nag-stay lang sila rito sa outer lane, since mas mabagal sila. So let's just try to share the road with them. Hindi naman sila kumaharang dito, unless katulad ng kanina paliko, wala silang choice, syempre kakaliwa sila. So kakain at kakain sila ng lane natin. Grabe. Lalakas ng mga binti na ito, tsaka ng mga baga. Kung tayo ako, hindi tayo makakalayo. Ang dami natin pahinga. Pagdating sa bahay, kailangan ko ng maraming siguro mga 3 box ng salon pass. Ng 3 bote ng katingko. Lalakas ng mga binti na ito. Okay. Nagtapon pa ng Jollibee doon. So you know, so far sana okay yung ano talaga natin. Pakunahin natin to. Pagod na, dami nila. Higit 100 tong mga sumali rito. Parang may loop eh. Ako nga loop, nakalagay doon. I'm trying to stay away from them as much as possible kasi tayo nakamotor eh, hindi tayo ganun kapagod, di ba? So sila pagod na yan, syempre minsan yung iba dyan nagsusway na talaga, hindi maiwasan minsan yun. Syempre manual yan eh, nagpaipidal ka eh. Kaya ayan, katulad nun, buti may nag-a-assist. Ayan, gandun na lang naman na sila. Dito, I don't think meron pa. Wala na. Sayang, hindi tayo pwede magpalipad ng drone eh. Actually, hindi rin natin dinala. Kasi sayang lang rin. Siyempre, dagdag bigat, dagdag isipin. Pero, bawal kasi. So, kakaliwa tayo rito. Wala nang mga siklista rito. Dito. Wala oh. Libreng-libre. Grabe. Ito may tricycle. Siguro mga residents to rito. Or locals. Or baka nagtatrabaho dito. Load limit. Pasensya na kayo guys ha. Hindi talaga tayo magmamabilis. Ang ganda ng scenery eh. This is really nice. So yun nga no, one of the main reason kung bakit tayo nag-ride ngayon, syempre gusto natin puntahan tong lugar na to for quite a long, actually 1 year ago pa. Kaso kumbaga ano siya eh, hindi siya yung primary na goal natin. Try muna natin yung Baguio. Kinuha natin ng isang araw. Grabe pagod, hindi naman kasi tayo sanay sa mga ganung long ride, pero lubak ah. Pero ayun, nagawa naman natin. So thank you Father, Almighty Father, for keeping us safe. At nakauwi tayo ng safe, all in one piece. And I pray na ngayon ganun din, to all His glory. Ooh, big bikes, nice.
Kakaroon din tayo niyan soon. So sana. Kumbaga, hindi na masama mangarap. Overtaken lang natin tong tricycle. So, nagsusway, baka mag-sway. Ano to? Buka rin. Ganda ko yung ano, naka-hazard. So, ibig sabihin, support to ng mga nagbabike. Usually, mga ganyan. Ayan, support. Ganda. Lalo siguro kung medyo nag-uulan dito or makulimlim, napakasarap mag-ride dito. Actually, sigurado ako babalik ako rito. Hindi pwedeng hindi. Babalik tayo dito. Hindi pwedeng hindi. 60 kph max. Ganda eh. Walang traffic, walang entrance. Alam mo yun. Tapos maganda pa yung view. So all-in-one package na malapit lang sa place natin. So really really nice. So yun, shout out kay Sir Reed, kasi sa kanya natin to unang nakita. And then may mga taga rito rin na nagva-vlog pumupunta rito. Actually pati may mga napanood ako from Manila, from QC. Yun, daming pumupunta. Ang takbo ko 60-50. Sarap eh. Gusto mo bang paspasin yan? Tignan mo naman yung lugar kung gaano kaganda. Just not sure. Mag-stop over sila dun, oh. Kung allowed tayong dumaan sa dinaanan natin kanina or hindi na. Wala tayong idea eh. Gusto na lang tayo idaan ni Gmaps. Wow, ito yung paa natin, relax na relax lang, ha? Walang ka stress. Medyo excited tayo actually, syempre bago yung camera natin, bago yung mic. Never pa nating before, kasi I'm sure aware yung mga vloggers dito na ang hirap kapag meron kang gusto mong mag-vlog tapos may camera ka back from the GoPro Hero days. Nagkaroon tayo ng Hero 4 eh. Yun, plug and play kapag meron kang wired lavalier. Tama ba? Basta yun, wired mic, external microphone, may mura lang sa online. Plug and play siya. Bili ka lang ng USB, micro USB nung na external mic. Pero when it comes to yung mga moving forward, kasi yung Hero 4 yung nagkaroon tayo, ang hirap ng ng audio ng mic. Lagi ako nagkakaproblema. Magalaw lang ng konti ng hangin, hindi na nga malinaw kasi talagang low quality yung mic na ginamit. Kumbaga yung sensor, ano tawag doon, basta yung mismong mic, yung receiver, since lang naman, pucho lang naman yun eh. It's parang roughly wala pang 100 pesos yung wired external mic. So ang pangit na ng quality niya, given na yun, syempre. Pero yung pang ang hirap niyang gamitin, konting kibot, nag-pop up, konting kibot, di-disconnect, magulat ka na lang wala kang audio. Pagdating mo sa bahay, akala mo okay yung footage mo, pero wala ka palang audio, puro static lang. So yun, o kaya even yung mga later versions ng Hero 4, ewan ko lang yung pinakabago ngayon, ganun pa rin, may mga bibiling ka pang accessory para makagamit ka ng external mic. Dami-dami mong wire na kinakabit dito sa harapan, tapos yun lang, mabusisi, tapos extra gastos, tapos hindi pa ganun kalinaw. So ang hirap i-monitor nung quality ng audio mo. So nowadays 2026,
Ang laki talagang breakthrough ng DJI when it comes to wireless microphones. So nagsimula sila nung mic 1, and then mic 2, mic 3, and may lumabas na mini. Since pang more on professional talaga yung mic 1, 2, 3, yung mini ang kinuha natin. Hindi naman tayo professional eh, so more on hobbyist lang tayo. Hindi tayo feelingero. Hindi, tsaka honestly lang eh, inabot ang budget natin. And then ang target ko lang talaga, nasa ko nga lang yung lens ulit, baka may tayo na, may napisak na insekto na naman. Anyway, ang bala ko lang talaga yung mic mini lang. Hindi ko alam na meron ng, kasi parang it's been a month or two na last time yung nag-check ako online, meron na palang mic mini 2. So yun ang kinuha natin syempre. Kumbaga yung latest version, mas bang for the buck siya, kasi hindi nagkakalayo ng price actually. Tapos mas marami siyang accessories na kasama. Maganda kasi napapalitan yung physical appearance niya. Meron siyang parang faceplate, napapalitan ng kulay, which is a good addition. Not really have any impact when it comes to performance, pero yun, more on ano siya, aesthetics. And yun, plug and play lang, hindi ako nahirapan. Nilagyan ko lang ng adhesive yung magnet. May kasama ko siyang maliit na magnet. And then to secure the magnet, nilagyan ko ng duct tape dito sa loob ng chin ko. And then meron doon. And then ang tawag doon, yun na. Since magnetic yung mismong mic transmitter, yun na. Ito, hindi siya nalalaglag, secure siya in place. Unless siguro matabig mo ng bibig mo, or pag suot or paghubad mo ng helmet, syempre bantayan mo na lang kahit paano, aware ka na lang. Pero ang maganda niyan, actually binili ko nga yung may receiver pa. Hindi ko alam na pwede pala na walang receiver. Meron kasing DJI or Osmo Audio, yung DJI, na ang stable ng wireless connection ng audio mo kahit na ilang few hundred meters, as long as may direct line of sight. So kung nasa helmet mo naman, like so, sa ganitong usage, hindi mo na kailangan. Saan kayo papunta yun? Tesla ba yun? Parang Tesla yun. Anyway, may mga bahay dun, parang may mini mansion dun sa may taas. Tingnan nyo naman to, napakaganda. Tingnan nyo naman guys. Tingnan nyo naman to guys, napakaganda. Paaw. Yung scenery may mga bahay pang ilan-ilan Ano kaya yung mga yan? May dapat naman na subdivision yan, or siguro ewan. Parang may yaman yung mga tumitira. Alam ko hotel to sa park. Ba? Hans yata to, yung hotel casino yata. Wala. Ba pagkabasa ko. Anyway, pauwi na tayo, in-enjoy na lang natin yung view pauwi. Whee! Para tayong bata rito. Para tayong bata. Alam mo nga kasi yung yun ang masarap sa pagmumotor. Mas madali kang magmaniobra, mas madali kang sumingit-singit. Nag-explore ka ng mga bagong lugar, lalo na yung ganito, yung talagang walang masyadong tao. Parang kang nasa parang kang nasa pagkabata mo pa. Mare-recall mo yung mga moments ng kabataan mo na excited kang ma-explore ng lugar kahit na lapit lang naman sa bahay nyo. Pero malapit tayo sa airport yun, take off pa lang aeroplano. Clark International Airport.
Ooh, look at that view, guys. I mean, you just can't deny that view. Ang ganda, tingnan mo naman. Look at that view. Tapos pababa lang. Around 60 kph. Hindi mo na kailangan magmabilis. Tingnan mo naman. Masobang paspasin yan. Ganda. Pag nasiraan ka rin dun, ubusan ka ng gas or alam mo yan. Ewan ko lang kung open to sa gabi. Hindi natin sure, google nyo na lang. Parang nagsasara yata to. Pero yan, katulad yan, umaga bukas naman sila. Wala nga ako nakikita ng traffic enforcer maliban sa mga parang guard every pero malaya kayo dito. Pero syempre huwag pa rin kayong magbarubal. Mamaya ay nako. Actually parang malapit na tayong umexit. Ano to? Parang hotel, laki. See, yan yung ganyan yung maganda yung exploration. Yan yung hindi na natin pag tumanda ka ngayon, especially kapag busy ka sa family, sa trabaho, sa alam mo yon, sa hustle and bustle ng syudad. Wala ka ng time sa ganun alam mo yon, to get caught up with life so much na hindi mo na may enjoy yung mga ganung bagay. Ang sarap maging bata. Ngayon ko lang na-realize. Siguro yung mga bata ngayon talagang may pera. Kasi we grew up in a poor family. Actually proud ako dun sabihin yun. So yun, nasanay tayo sa hirap. So syempre, pero yun, we grew up in a poor family. Dahil dun naging appreciative ako sa mga bagay-bagay. Alam mo yun, pag nagkakaroon ako ng, it trained me na maging maingat sa mga gamit. Kasi mahirap magpundar ng gamit. So ito, kahit sabihin mo yan, yung motor, damit, gadgets, kung ano-ano, we were raised in a way na if something is broken, you don't just throw it away. You fix it. You don't just try, you really do fix it. Minsan nga kahit na hindi namin maayos talaga sa mga sobrang komplikadong siguro mga, for example, yung TV, kailangan pakita ng pyesa, wala ka naman kaming pambili since we were so young back then, wala pa naman kaming mga trabaho. So nag-aaral pa kami lahat nun. Mahirap pa yung mga pyesa dati, mahal pa syempre, diba? Hindi katulad ngayon may online shopping na. Wala, tetenga yan dyan ng ilang taon. Pero nandun pa rin. We are still aiming to fix it someday. So ganun din, na-apply namin yun sa actually pati sa buhay, diba? Pati sa relationship actually, sa mga partner namin. When something is broken, you don't just leave it straight away or right away. You try to fix it. Diba? Applicable yun sa buhay, hindi lang sa material na bagay. Napunta na sa ganun, no? Pero ayun lang, ma-share ko lang ng konti. It's a really good mentality. So yun nga, since sanay tayo sa hirap, naturuan tayo nun maging appreciative sa mga bagay-bagay. Every time na ano ba yan? Every time na may napupundar tayo, yun, iniingatan talaga natin. Look at that. Really, really nice. Sana makahinto tayo rito, no? Wala naman sasakyan May napaka-konti. Tabi tayo sa gilid. Wow.
Eto. Nice. Look at that. Ano nyo naman guys, walang sakyan. Siguro naman po tayong tumabi rito sa nakagilid. Stretching konti. Yung mga nagbabike pa rin dito. Ang ganda ng mechanics, para siyang yan na lang paano ginawa to. Ano, siguro malalaking crane talaga. Ang ganda ng pagkakagawa nitong tulay. And what do we have here? Ito Clark na to alam ko. It's a really nice sunny day. Thank you, Almighty Father, for all these beautiful creations. Grabe, tinan nyo yung ano nyo. Yung kable, ang kapal eh. I don't think po hindi tayo sasampa rito, no? Mamaya bawal or ano. Kita naman na from here. Nice. Pero let's go. It's gonna be 46 minutes siguro in an hour. In an hour nasa bahay na tayo. Whee! Makita yung sarili natin. Hindi ko alam kung nagre-record pa tong camera ko sa harapan. Ito by the way pala yung luma natin. Na ano, tagal na nito actually, binili ko ito pandemic times pa. So nagsisimula pa lang yung pandemic, na bawal lumabas. Yun, doon natin binili ito kasi naboboard tayo. Saan tayo punta? Shit, recenter. Diretso. Okay, Clark Aviation Capital. Ito. Hindi talaga kasi natin kabisado so nagre-relay lang tayo sa Gmaps. Kanina malamig-lamig pa ngayon di na, mainit na talaga. So tama lang rin na umuwi na tayo. Ganda rin sa Pampanga actually, dami mong mabibil na ano. Pera lang talaga ang problema mo, pambayad lang. Pagkain, gimikan, parks, nature, ang lapit ng Arayat, nakailang punta na kami. Grabe, napakaganda. Daming campsites. Daming mga parks, mga nature parks. So by the way guys, malapit na tayo. Dito ko na tatapusin yung video natin. Thank you so much for watching. Alam ko pagka out of the blue lang kasi ito, hindi masyadong pinag-isipan Gusto ko lang talagang mag-ride matest yung bago nating gears. Pero yun, so far so good. Sana okay yung footage natin, lalo na yung audio. And yeah, thank you so much for watching. Kung umabot kayo hanggang dito, and I hope to see you guys soon. I'm planning to post more videos and more sensible videos in the pipeline. So yun, sana mabigyan natin ng more time yung pag-vlog. So yeah,
Not necessarily motovlogging, anything that has to do anything under the sun, as long as may sense, yun. We'll see. Ito kasing video to parang more on catch up lang, since ang tagal natin hindi nag-ride. Catch up video, wala talagang masyadong ganap. Pero yun, looking forward to see you guys on my next video. Thank you so much for watching. Again, this is the Raven Vlogs. Peace.